po sa ating lahat. And po, napakabuti ng Diyos sa buhay natin sapagkat sa kabila ng panahon natin ngayon, ligtas tayo nakapunta sa kanyang bahay-sambahan. Sabi nga sa chapter 1, mga taga-Thessalonica, chapter 5, verse 18, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yan. Sa una po nating awitin, salamat sa anumang nararanasan natin, kabiguan man o kasiyahan, nandyan pa rin si Lord para sa atin upang ating pasalamatan. Sapagkat ang pag-ibig niya sa atin ay walang kapanday. Yan. Awitin po natin, salamat. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili o tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin, sumamba, wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmamahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y
victory is all over me. I'm so glad He changed me, see now a new creation in Christ. Behold His colors tonight. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I'm at the altar of my story, and it's mine, yes it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I'm at the altar of my story, and it's mine, yes it's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I'm at the altar of my story, and it's mine, yes it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I'm at the altar of my story, and it's mine, yes it's mine. Oh it's mine, yes it's mine, and it's mine, yes it's mine. Higit pa sa kalangitan.
sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. When the angels cry, the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
Atin pong pakinggan ang pagbasa ng salitan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina ayon sa nasusulat. Magsaya ka o babaeng hindi mag-anak, humayaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Sabay-sabay po. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi anak ng malaya. Tayo manalangin. Kataas-taas ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang pagtataas namin ng tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Ama, pinagpapasalamat po namin sa iyo ang sama-sama pong kaloob ng bawat isa sa aming Thanksgiving. Alam po namin na ang sinamahan niyo po kami. Alam po namin na pagkasama namin kayo, ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng katagumpayan. Ama, salamat po sa mga salita na ibinigay niyo sa amin sa unang bahagi ng aming pagsamba. Dalangin po namin sa iyo, Ama, na ang taong itatayo niyo sa aming harapan sa susunod na bahagi, puspusin niyo po sana siya ng iyong banal na Espiritu Santo. Lahat ng manggagaling sa kanyang mga labi ay naaayon sa iyong banal na kalooban. Ihanda niyo po sana ang bawat isa sa amin. Ihanda niyo po sana ang aming mga puso't isipan. Alisin po namin sa aming mga puso ang mga balakid upang tanggapin namin ang mga salitang ito bilang biyaya upang makalakad kami na naayon sa iyong banal na kalooban. Samahan niyo po kami hanggang sa makatapos po kami ng aming gawain ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Who else would rocks cry out to worship? His glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Die for our redemption, whose resurrection means our rise.
Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At maraming salamat po sa tanging bilang, Pastor Dave and Sister Kakay. At purihin po ang Diyos sapagkat natapos po natin yung ating Thanksgiving. And all the efforts and yung mga ginawa po natin ay papuri po sa Panginoon. Talagang in a very short time, preparation, meron tayong nagawa na nakapag-inspire sa ating mga kapatid. And to mention, lalo na, kagabi may napapansin ako habang tayo po ay nagte-Thanksgiving, habang nagkakantahan tayo, meron ding isa na sobrang naging malaki yung part. Yung ating floor director, si Brother Ken. Talagang siya ang dito sa baba kung pati sa so kapurihan sa ating Panginoon. Kaya actually, hindi lang po yun yung kagabi, but the entire month ng ating pong preparation for the Thanksgiving through the messages ng ating pong mga elders, ng ating pong Elders Month. Palakpakan po natin si Lord. At yung ating mga elders na ginamit ng Panginoon para makapagsalita po sa harapan po natin and to deliver the encouragement to give thanks to the Lord. Kaya po ngayong month po ng December, ay muli nating ibabalik at tatapusin yung ating pong book series about the Book of Galatians na ating pong pinag-uusapan, yung pong pinaka-tema po natin for the whole year. It's about Jesus. Napapansin po ninyo, lahat simula January hanggang December
wala tayong ibang pinagpukusan kundi si Jesus Christ. Amen? Kahit yung mga hula sa lumang tipan, yung mga nangyayari sa Old Testament, lahat siya patungkol kay Jesus. And to remind us, at para itanim din sa ating mga isipan, na lahat ng meron tayo at nangyayari sa ating buhay, babalik at babalik dapat sa Panginoon. Wala dapat ibang pinupuntahan yung mga situations ng buhay natin, yung mga challenges ng buhay natin, even yung mga good things and blessings, lahat yan pabalik at laging babalik sa Panginoon. Amen po? Kaya hindi dapat natin hinahayaan na hindi sa Panginoon napupunta yung ating pumbuhay. Kaya nga, yung Book of Galatians is about Jesus at the center of everything. Kumbaga sa solar system natin, ang mga planeta natin umiikot sa araw. Diba? At nakakabuhay tayo because we are near the sun. At ganoon din po sa atin. Ang buhay po ng bawat isa dapat umiikot kay Lord lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat kay Lord lang. Mamaya kung saan natin pinaikot-ikot ang ating pong buhay, dapat kay Lord. Mawawala po tayo sa ating faith kapag hindi natin kay Lord pinaikot. At yun ang naging concern ni Paul. Just to give us a review, baka nakalimutan na natin yung ating mga previous messages from the book of Galatians. Nagalit itong si Paul sapagkat dinagdagan nila yung kanilang pananampalataya. And to be particular, sabi ni Paul, dinagdagan nyo yung gospel. Yung mabuting balita tungkol kay Kristo, dinagdagan ninyo. Ito ay sa pamamagitan lang ni Kristo. Bakit ngayon dinadagdagan ninyo ng gawa ng tao? Bakit dinadagdagan ninyo ng pagsunod sa kautusan? Bakit ninyo dinadagdagan ng human effort na para bang ang pananampalataya ay nakabase sa mga efforts na ginagawa ng bawat isa, hindi nakadepende sa ginawa ni Kristo? Kaya nga tinawag niya ang mga taga-Galatian church na kayo'y mga mangmang. Bakit niyo hinahayaan na yung isang libreng bagay ay pagpapalit pa ninyo sa isang bagay na dapat niyong gawin? At yun doon, umikot yung mensahe niya kasi minsan na silang pinalaya pero bumabalik sila sa pagkakaalipin. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagtuturo nito at yun po yung ating pong babalikan. Dito po sa chapter 4. Isuyo po ng ating clicker. Chapter 4 na may pamagat po na Children of Grace. Galatians chapter 4 verse 21 to 31. And the approach was, gumamit po ng metaphor o allegory itong si Apostle Paul. Gumamit siya ng mga characters at gusto nating i-introduce ito sapagkat yung mga ganitong pagkakataon po kapag binabasa po nyo sa Bible, hindi nyo siya dapat ini-interpret directly. Sapagkat ito'y paglalarawan lamang ni Pablo upang maibigay niya yung totoong kahulugan nung gusto po niyang i-point out. Allegory is a story or poem. Ibig sabihin, hindi siya talaga yon, or a picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning. Typically, a moral or political one. Kumbaga, inahalin tulad sa ganito, sa isang tao, sa isang pamilya, na not necessarily literal, pero pwedeng maunawaan ng tao. Para siyang parable din, in a sense. Na hindi kapag binabasa ng tao, hindi dapat direkta, hindi malawak ang kanyang pag-iisip. Sapagkat dito po sa ating storya, may binanggit siya mga tao sa Bible na baka magkaroon ng pag-iba ang pagtingin ng mga tao. Binanggit dito ang mga karakter na si Abraham, si Hagar, at si Sarah. Yung pamilya ni Abraham. And if you do not know the story, si Abraham po ang kanyang legal wife ay walang iba kundi si Sarah. Pero bago siya magkaanak doon, nagkaanak muna siya kay Hagar. At doon umikot yung storya po natin na si Hagar daw ay hindi siya talaga yung sa Panginoon. At ang totoo, ang pangako ng Diyos ay magkakaanak si Abraham hindi kay Hagar, kundi kay Sarah. At yun naman po ang totoo, na ang pangako magkakaroon ng napakaraming anak. At tayo po yun in the end, kay Sarah. At doon pinakita na si Hagar ay yung batas, yung human effort. At hindi dapat tayo daw anak ni Hagar. Dapat daw po tayo ay anak ni Sarah
which is by the grace of God. Well, at the end of our sermon, gusto ko po magkaroon tayo ng pagmumuni-muni sa ating mga sarili. Obserbahan, anong klaseng pananampalataya ba meron ako? Nagpapakita ba ako na yung pananampalataya ko ay parang anak ako ni Hagar, na kailangan kong paghirapan ng lahat ng bagay para makuha ang isang bagay. Maging ang pagpasok sa langit, maging ang pabor ng Diyos, dapat bang paghirapan ko? O ako ay anak ni Sarah sa story na nagpapakita, wala siyang ginawang effort. It was freely given by the grace of God. Ibig sabihin, pinapakita that we are all children of grace, supposedly. Tingnan po natin. Ano ba ang anak ni Hagar o yung tinatawag po natin? Next slide. Na children of works. Basahin po natin sa verse 21 to 25. Sabihin nga ninyo sa akin, he is asking a question, kayong mga nagnanais magpasailalim sa kautusan, hindi ba ninyo narinig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Now the words of the Apostle Paul, sinasabi niya na itong si Hagar ay alipin at ito namang si Sarah ay malaya. To give us the idea na ang hirap kapag ikaw ay slave at maganda kapag ikaw ay malaya. Next. Ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ibig sabihin, sa pilitan. Kapag alam po din yung istorya, nainip itong si Sarah at sabi, hindi tayo magkakaanak ng ganito. Tayo na ang gumawa ng paraan para matupad ang hula ng Diyos. Sabi, ipinanganak ang anak sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae, pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito ay isang paghahambing. Ang 2 babae ay larawan ng 2 kasunduan. Ang isa ay sa tipad sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na napawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkakaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. So binanggit dito na yung anak daw ni Hagar o sinasabi nating kautusan. Kapag daw ang basihan ng iyong pananampalataya ay yung pong kautusan o Old Testament, tayo daw po ay children of works. Ano ba itong children of works? Banggit sa story, ito po ay Hagar. Illustrated as Hagar, but most is described as human effort. Meeting the standard. Yan daw ang basihan. Minsan marami po mga taong gano'n, no? Bagamat tayo, kasi sa sanlibutan, gano'n ang kanilang pamantayan. Bago ka makapasok sa ganitong, ito ang mga qualification mo, okay? Bago ka mag-grade 1, dapat tapos ka ng ganito. Bago ka makapasok sa college, in this specific school, kailangan ma-meet mo yung standard na ganito. And then there are families that sabihin nila, sa pamilyang ito dapat ang standard natin, wala dapat ganyan. So para bang nabuo sa isipan ng mga tao, kailangan meron ako ma-meet na standard. I have to please my parents. So minsan, unconsciously, mga kapatid, dahil sa influence ng sanlibutan, that meeting the standards, minsan nadadala natin sa Panginoon o sa pananampalataya. Which is hindi naman masama in a sense. Kasi we want to give all the best sa Panginoon. Pero minsan yung pagtingin mo na sa Diyos, parang nagiging ganun eh. Parang, Lord, I have to prove something to you. Para ba ako makapasok sa langit, kailangan meron akong 2 kaluluwa na madala sa'yo. Is it about my human effort na kailangan para idinggin mo yung panalangin ko, kailangan sumimba ako ng 10 straight? May mga kasabihan pa nga, kasi Pasko, Pag daw kayo sumimba ng simbang gabi at natapos ninyo, human effort eh. Anong ibig sabihin? Pag natapos ninyo, kompleto, walang mintes, ano pong equivalent? Isang panalangin, didinggin. Kaya minsan nagbibiro kami,
O, pag tinapos po ninyo yung Blessed Evening Devotion, isang panalangin ninyo ang ibibigay sa inyo. Alam nyo, minsan, nakatatak sa tao yun, na kapag hindi siya nakasimba, kapag na-miss niya yung isang gawain, na sana wag naman natin gawin, para bang ang laki-laki ng kanyang kasalanan, na para bang galit na galit ang Diyos sa kanya. Kapag ganun po ang prinsipyo, that is what we call human effort. Na para bang ang iyong effort na ginagawa ay katumbas ng pag-approve ni Lord sa'yo. Na kapag hindi mo na ibigay yung magandang offering, kapag hindi mo na ibigay yung best effort mo kay Lord, para bang magagalit ang Diyos sa'yo at madi-disapprove. Na kaya ka lang ibine-bless ng Lord kasi marami kang ginagawa para sa Kanya. Naiisip niyo po ba yun? Kaya ngayon, merong mga Kristiyano na pupuno siya ng frustration and disappointment. Why? Ang sipag mo sa gawain sa Panginoon okay lang kapag hindi ka masipag. Paano yung mga masisipag sa gawain sa Panginoon? Araw-araw sumisimba, hindi nawawala sa gawain. May hinihiling kay Lord. Lord, ibigay mo yung trabaho na to. Lord, sana maging okay po ito. Lord, sana pagalingin mo po kami. Tapos hindi dininig ni Lord. Wala palang kwenta yung pagsimba ko. Wala palang kwenta yung mga offering na binibigay ko. Para saan pa yung paglilingkod na ginagawa ko? Para saan pa yung kasipagan ko sa church kung hindi din naman ako pagagalingin ni Lord? Kung hindi din naman ibibigay ni Lord yung trabaho na to? Kung papabayaan din pala ni Lord yung aking negosyo? Human effort. And that is so frustrating. Kasi parang nakabase sa gawa mo yung magiging response ng Diyos, which is not the gospel of Jesus. At alipin yun. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kapag ganyan ang pag-iisip ninyo, nasusundin ninyo yung batas ni Moises, alipin kayo. Hindi kayo malaya. Sapagkat ang totoong nasa Panginoong Jesucristo, malaya siya. The children of works. Sabi nga, ito po, next slide. It is based on performance faith. I have to be in performance. Kaya para bang, kahit may hinihingi ako kay Lord, kailangan magpakitang gilas ako. I'm not saying wag po ninyong ibigay yung best nyo kay Lord. God deserves everything. Pero dapat, bilang pagpupuri at pagpapasalamat. Tama po? You are attending the church, you are serving the Lord, naglilingkod ka, nagpapakabait ka, kasi deserve the Lord yung ganong pag-uugali. Amen po? Hindi dahil may hinihingi ka kay Lord, kundi dahil ibinigay na ni Lord yung lahat para sa iyo, and that is Jesus, the essence of Christmas. Kaya hindi ka pumupunta dito giving your best to God kasi you are asking something. Kahit hindi ibigay ni Lord yan, ibibigay mo pa rin yung best para sa Kanya. So palitan ng mindset, we are not children of works. We are not saved by works. We are saved by grace. And we are performing not to earn approval of people, but we are performing to honor God. Hindi para may makuha, kundi dahil nakuha na natin yung pinaka-the best, and that is Jesus. A children of work lives a depressive life. Alam niyo po yung depressive life, the word depression, yung parang hindi ka na nagiging masaya kasi frustrated ka. Hindi nasusunod ang gusto mo sa buhay mo. Hindi mo nakukuha kung ano yung gusto mong kapalit sa paglilingkod na binibigay mo kay Lord. Nag-offering ako ng, halimbawa, nagbigay ako kay Lord ng 10,000. Binigay ko yung buong sweldo ko kay Lord. Siguro naman, ibe-bless ako ni Lord. Hindi nangyari. Yung inaasahan mo. Siguro naman, may gagawin si Lord na pagbabago sa buhay ko. Hindi nangyari. Very depressive. Kasi lagi kang nag-aantay ng kapalit in return sa lahat ng effort na binibigay mo para kay Lord. Sabi mo, hindi na ako maglilingkod kay Lord. Kasi parang hindi naman ibinibigay. Sayang nang yung effort ko. So pag nabanggit yung salitang effort at ibinigay ko, yun yung binabanggit ni Apostol Pablo na children of works. Which is, we are saved not by our good works, but by the grace of God. The children of works, meron silang trying to be good enough mentality. Okay na kaya ito? Naging masaya kaya sila? Minsan nalalagay ito sa bahay,
Diba? If you have a very strict parents, para bang you are trying to please your parents all through your life, you're trying to always be good enough. Para bang okay na ba ako? Sapat na ba yung effort ko para maging masaya sila? Kaya minsan, ang nagiging mentality, kahit pagdating sa pananampalataya, ipiniplease lagi ang tao. Piniplease ang magulang, piniplease ang kapitbahay, piniplease ang boss sa trabaho. Parang ganun lagi. Na nawala na sa Panginoon. At alam niyo po kung anong nagiging problema ng trying to be good enough mentality, nakokross na pati moral standards. Trying to be good enough to other people, sometimes kahit yung hindi na tama sa harapan ng Panginoon, papasukin na natin. We need to be stand firm with our faith. And of course, that will lead to a sinful life and life without joy. Kasi alipin eh. Sino ba naman ang mga saya kapag ikaw ay nakakulong? Di ba? Si Pablo lang ang tao na nakita natin sa Bible na masaya dahil nakakulong. Because malaya sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, maraming mga tao, kahit sila hindi nakakulong, para sila ay buhay sa kulungan. Wala pong joy. Because probably, yung faith nila, yung gospel truth na pananiwala nila, dinagdagan nila ng human effort. Parang hindi sapat yung ginawa ni Jesus. That I have to prove something else. Kailangan may gawin pa ako. And we are not children of works. Hindi po tayo anak ng mga bagay na ito. Because on number 2, ito dapat ang ating mentality. At sabi ni Paul, dapat dito kayo lumalagay. You are a children of promise. Anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng pangako niya kay Jesucristo, sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kaya tayo naligtas eh. Kaya ka tinawag na anak ng Diyos, hindi dahil may ginawa kang effort, but because someone did that for us. And that is Jesus. Kaya every time na nagte-take ka ng Lord's Supper, inaalaala mo yung kamatayan at yung dugo ni Kristo, dapat pinapaalaala mo, it's not about me. Hindi ito sa effort na ginawa ko, hindi ito sa kabutihan ginawa ko, it's all because of what Jesus did. The children of promise, sabi dito, ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya. Sabihin nyo nga po, malaya. Hindi po yung sa Tagkarlan. Kundi tayo po ay malaya or free. At siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. He was referring to Sarah. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hirap, hindi pa nakakaranas ng hirap sa panganak. Next. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung ang noong una, ang ipinapanganak ayon sa Espiritu ay inuusig, nang ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. So may dalawang anak si Abraham eh. At sabi, dapat andun tayo sa linya ni Isaac. Alam niyo, minsan tinatanong ng mga tao, bakit daw kinakanta natin yung kanta sa Sunday School na Father Abraham? Hindi naman daw tayo Israelita. Di ba? Father Abraham has many sons, I'm one of them, and so are you. Hindi naman tayo Israelita. Daw yung mga lalaki dito sa kultura ng Pilipino, tinutulian, pero hindi ayon sa pagsunod ng kautusan. Hindi ho tayo Israelita, pero bakit daw tayo tinatawag na anak ni Abraham? Sapagkat si Abraham ay hindi napapaloob sa kautusan. Nung si Abraham ay nananampalataya sa Diyos, wala pang kautusan. Nung ipinanganak si Isaac, wala pang kautusan. Lahat sila sumunod ayon sa pangako ng Diyos. Iniwan ni Abraham ang kanyang pamilya, iniwan niya yung kanyang kinalulugar at pumunta doon sa lupang pangako. Kaya nga tinawag na pangako, hindi naman lupa ng kautusan eh. Lupang pangako. Hindi bilang pagsunod sa kautusan, kundi pagsunod sa Diyos. And later on, pinanganak si Isaac, gayon din ang kanyang anak si Jacob. Lahat sila under ng promise ng God. Wala silang ganitong pinangahawakan. Ang pinangahawakan nila yung pangako ng Diyos. Doon sa kanilang lolong si Abraham, marami daw magiging lahi. And then Moses came, lumabas ang batas.
Pero the point is, tayo po ay naging anak ni Abraham sa pananampalataya, not because of the law, not by human effort, but because of the promise of God. Anong gusto po ninyo? Libreng ibinigay na ipinangako, katulad ng binabanggit sa atin ni Brother Odi, pangako ng Diyos, o yung paghihirapan mo? Kasi kung paghihirapan natin, hindi natin kaya. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala namang taong malinis. Lahat nagkakamali, lahat hindi aabot sa standard ng God. It's all because of the promise of God. Kaya ang sarap maging anak ng pangako. Sabi po dito, the children of promise. Yan, si Sarah, based on the promise of God. Yan, next slide. And not on human efforts or human works. Nagkaroon siya ng anak, hindi dahil sa effort ng tao, but because of the promise of God. It is grace, the miraculous work of Christ. At ang ibig sabihin nito, living by faith and not by sight. Sabi nga, it is grace. Lahat ng nangyayari sa atin, it is all because of the grace of God. Amen? Sino po dito ang pinagpala ni Lord this year? Pinagaling, tinulungan, iningatan, lahat na buhay pa. Alam niyo po ba na hindi yan dahil sa effort niyo? Nor because we deserve to live one more day. Wala namang karapat dapat mabuhay pa ng isa pang araw dahil sa ating mga pagkakamali. It is all because of the grace of Jesus. Ano man ang inyong makuha, ano man ang inyong marating, biyaya yan ng Diyos. Pangako yan ng Diyos sa'yo. Ang ganda nung sinabi ni Paul sa Epeso, upang walang sino man sa inyo ang makapagyabang. We are saved by grace, not works, so that no one can boast. Upang wala tayong sabihin sa Diyos, oh Lord, ang laki ng ibinigay ko sa Thanksgiving, ang dami kong attendance sa church, baka naman ang dami kong, minsan pati yung baka naman, kay Lord, sinasabi natin, oh Lord, baka naman, ang dami kong ginawa sa iyo ngayong taon. Nakabase tayo sa works. Yun po, lahat ng meron tayo because of the grace of Jesus. Kaya nga, we do not trust ourselves. Anong paboritong verse ninyo? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. By works, yung leaning on your own understanding. Sabi, a man who trusts only his ability will experience ordinary things. Pag daw po ang tao, nagtiwala lang sa kanyang kakayanan, sasabihin mo, ako, bilang isang tao, kaya kong mag-produce ng 100 pesos. Kaya kong gumawa ng upuan. Kaya kong magtayo ng bahay. Kaya kong pumunta sa ganon. He will only experience ordinary things. Bakit? Alam ko ang kakayanan ko Alam kong limitasyon ko, ito lang ang kaya kong gawin. So wala kang may experience na, wow, sapagkat alam mo kung ano lang ang kaya mong gawin. But, a man who lives by faith, yung umaasa hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa pananampalataya sa Panginoon, will experience extraordinary things. Bakit? Yung kakayanan ng Diyos, hindi natin kayang i-comprehend. Yung po bang mga nangyayari sa buhay po ninyo, mga blessing, based on your works, o sobra-sobrang ibinibigay sa atin ng Panginoon? Mamili po tayo. Ano gusto nyo maranasan? Ordinary things or extraordinary things? Of course, we want extra. Kaya nga may extra rice, extra gravy, extra Gusto ng tao laging may additional. And then live by faith. Umasa tayo sa Panginoon. Kaya nga, the life of a children of promise, a believer, not a warrior. We believe. Iba ang perspective natin. We look everything in the eyes of grace, not the eyes of work. Hindi mo tinitingnan yung tao, kulang ang ginawa mo, hindi sapat ang pagiging asawa mo, hindi sapat ang pagiging anak mo, hindi sapat ang pagiging Kristiyano mo, hindi sapat ang effort na ginagawa mo sa trabaho.
Di ba? Parang ganun eh. Disappointed ka na. But you look everything in the eyes of grace. Tinitingnan mo, si Lord ang kumikilos. Si Lord ang kumikilos. He's not trying to control outcomes. Effort eh. But you surrender outcomes to the Lord. He is a man or woman of prayer. Siyempre, dahil may dalawang anak, meron din pong inheritance. And dito tayo magtatapos. The inheritance, number 3. Verse 30 to 31. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. At the end, Paul concluded na parang sinabi ni Abraham, paalisin mo yung illegitimate at yung totoo, salang ang may pamana. Well, this is only an allegory. Ano po? Para bang paghahambing lang. Ibig sabihin, hindi ba mahal ng Diyos yung mga naging anak ni Abraham na iba? Mahal din po. But like I've said, hindi po siya dapat i-interpret literally, but as a metaphor. Describing, hindi dapat tayo sa human effort. Ayaw ng Diyos na ang basihan ng ating pananampalataya is by our good works or human effort. Kaya nga yung term na religious, sabi nga, being religious, next, is not enough. What matters is the content of the heart and the result of life. Maganda na may ginagawa tayong effort sa Panginoon, but it is not enough. What matters is the content of the heart and the result of life. This is the result. The children of works, kapag tayo, ang basement ng ating is performance, bondage and hell. Di ba? Parang hindi masaya. But the children of promise, freedom and heaven. Kaya as we end, katulad ng binanggit ko sa simula ng ating sermon, gusto ko po magkaroon tayo ng pag-iisip. Evaluation ng ating mga sarili, ng mga gawi. Sa totoo, ayon sa ating pag-aaral, are you a children of work or a children of promise? Nabibigatan ba tayo because we depend on efforts or we are free because we are children of promise? Manalangin po tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalaala about the words of the Apostle Paul. As we expose it, Panginoon, natutunan po namin that there are two kinds of people in this church. Sa Galatians, Panginoon, tinuro ni Paul na may mga taong nananampalataya pero nakabase sa gawa. At meron naman mga taong nagtitiwala lang sa Panginoon. Alam po namin, may posibilidad na matukso kami na ibase yung aming pong buhay sa mga gawa namin. Pero pinaalalahanan mo po kami that all is grace. Kaya Panginoon, palayain mo po kami trying to be good enough, trying to do better. Sinasabi mo sa amin na hindi kami dapat naglilingkod sa iyo because we want to get something, pero lagi mo sanang ipaalaala sa amin, we already received everything. Natanggap na namin si Kristo at siya'y sapat na. Kaya lahat ng gagawin namin ay pawang pagpapasalamat na. Kaya Panginoon, sana maging malaya kami, katulad ng pangako kay Abraham. Samahan niyo po kami sa patuloy pa naming pag-aaral ng mga talata sa Galatians. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. And this time, we want to sing a song of invitation. Baka meron po na sa atin dito ang hindi pa malaya sapagkat hindi pa niya tinatanggap ang pangako mula sa Panginoon. As we sing, siya sa mo Jesus, kayo man ay nasa online, nasa taas, nasa baba, and you want to be free, pero hindi mo pa maranasan,
baka hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Habang inaawit ang awiting ito, maaari kang lumapit dito sa unahan at kilalanin si Kristo bilang ating pong tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Baka meron pa po ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon at gustong samahan ang ating mga kabataan. Banalan mo, kapatawaran sa'yo ay nakamtanto, o aking Jesus. Malapit, liman karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At may dalawang kabataan po na kung saan ay magpapahayag ng kanilang pong pananampalataya. Tatanungin ko po kayo. Sasagot lamang kayo ng opo. Kung opo at hindi naman kung hindi. Sa inyo bang paglapit dito sa unahan, kayo ba'y nagpapahayag at naniniwala na tanging si Jesucristo lamang ang tagapagligtas? Opo. Sa inyo bang paglapit ay kayo ba ay handang magsisi at talikuran ang inyong mga kasalanang nagawa? Opo. Handa rin ba kayong magpasakop hanggang sa tubig ng bautismo bilang pagsunod sa Kanya? Opo. At buong buhay ba ninyo ay kayo ba ay nangangako na ibibigay ito para sa ating Panginoon? Opo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito po ang dalawang kabataan na katulad ng aming mensaheng narinig, ay gustong mabuhay sa kalayaan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala sa nag-iisang Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po sila sa bagong buhay na ipagkakalo mo po sa kanila. At kaming mga nakasaksi, nakarinig at nakakita ng kanilang pagpapahayag, ay maging instrumento ng kanilang paglago sa kanila pong pananampalataya. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. Sino ang makahilig
Atin pong pakinggan ang naukol sa banal na hapunan. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ko ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanan. Pagpapala sa bawat isang kanyang banal na salita. Tayo manalangin. Kataas ang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang pagtataas namin ng tinig ng pagpupurit, pagpapasalamat sa iyong banalang pangalan. Salamat Ama sa mga salitang ito na magsisilbing gabay ng bawat isa sa amin upang nakalakad kami ng naayon sa iyong banal na kalooban. Ama, sa pag-alala po namin sa iyong banal na kamatayan sa krus, mapagtanto po ng bawat isa po sa amin na sa aming lahat ng sasalitain, sa lahat ng aming gagawin, kami po ay may pananagutan sa bawat isa. Kaya Ama, dinadalangin po namin sa iyo na matimos sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong ginawa para sa biyaya ng kaligtasan na tinatamo po namin sa ngayon. Ama, kayo po ang sumama sa amin hanggang makatapos po kami ng aming banal na pagsamba sa araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.
Magsitayo po tayo. Ito po sinasabi sa Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Purihin ang Diyos pagkabasa at kadinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo na bawat sa amin ay makadako sa iyong bahay dalanginan upang patuloy kang papurihan, lalo tigit ay pasalamatan. Salamat nga rin po, Panginoon, sa mensahe na muli mong ipinaalala sa amin na dapat kaming maging anak ng malaya. Hindi kami, Panginoon, naging anak ng alipin. Salamat nga po, O Diyos, sa mga pagkakataong to at naunawaan namin. Lalo tigit na intindihan namin, Panginoon, na
Hindi kami, Panginoon, na dapat ay mamuhay sa amin pong mga sariling mga gawa. Lalo tigit, Panginoon, ay ipinaunawa mo sa amin na mamuhay kami ayon sa biyaya ng iyo pong banal na anak. Panginoon, ang hiling at dalangin namin ay panatilihin mo, Panginoon, ang pamumuhay namin sa anak ng malaya. At kami, Panginoon, ay patuloy mong gabayan, patubayan, lalo tigit ay pagpalain, paghayo namin sa ibabaw ng sanlibutan. Dala-dala namin, Panginoon, ang aming pong napakinggan, lalo tigit ang aming napag-aralan. Pamuhay namin, Panginoon, ang iyo pong kalooban at hiling at dalangin din namin. Ibalik mo kami, Panginoon, sa bahay dalangin ng ito upang kami ay patuloy na makapagpasalamat sa iyo, lalo tigat higit ay papurihan ka namin sa amin pong mga pamumuhay ayon sa iyong kalooban. Ang mga panalangin namin ito, Panginoon, ay aming ipinagpapasalamat at idinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.